hanap tayo ng malupit na trade. Sige, try natin dito tayo sa daily. Ayan. So, hintayin natin bumalik dito yung price. Ayan lang. So, hindi na siya bumalik. So, hintay tayo ng pullback na maganda. So, let's say, for example, lagay tayo ng Fibonacci. Diba? So, dito natin hintayin yung pullback. Ganyan. Okay? So, tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan. Okay, so tingnan nga natin kung may magandang ano rito. Ayan. Okay. So, may magandang resistance area dito. And usually, kapag gusto mo i-trade yung mga reversal, syempre, extra risky siya kasi mas mataas talaga yung winning percentage kapag along with the trend yung mga trades mo. Pero, try natin pag may mga reversals para mapakita ko rin sa inyo kung paano. Like, for example, this one, kapag, nakita natin ganito yung sa daily, parang may nakikitang head and shoulders. Pero pag binaba mo sa 4 hours, medyo mas lumilinaw siya. No? And ang pinaka-challenge dito is gano'n ka-sure na malakas talaga itong resistance area na ito. Kasi para sa akin, para masabi mo na sure talaga na malakas ang kailangan, mas malakas pa dito. Kailangan maabot niya at least itong support area na to. Bago pag pumulback, tsaka tayo papasok. No? Pero since di niya naabot, hindi siya okay para sa akin.